Minsan na ba kayong nahawa sa isang taong naghihikab? Sa pamamagitan ng ilang eksperimento, patotohanan o pasisinungalingan natin ang itinuturing na epidemyang hindi raw maiwasan. Ang paghihikab o yawning. Ako po si Paolo Bejones. Bawal antukin sa aming episode dito sa Demolition Job. Ayon sa physiologists o mga dalubhasa sa paggalaw ng cells, muscles at organs sa mga buhay na nilalang, ang paghihikab ay isang stimuli o tugon ng katawan sa pagbabago ng panloob o panlabas na kapaligiran. Hindi raw ito resulta ng pagkaantok o pagkabagot gaya ng karaniwang paniniwala. In anything na nangyayari sa individual, whether it's boredom, pagod na o gano'n, it's something to bring back the homeostasis ng katawan. From the physiologic point of view, it's actually a countermeasure by the body to stay awake. Kasi pagka humiga na sila, hindi na nagyayon. Kinabukasan ulit, pag gising nila, some of them yon, not because inaantok sila, but because they're activating themselves to be more active. Bukod sa pagkaantok at pagkabagot, pinaniniwalaan din na nakahahawa ang paghihikab. Kaya ilang eksperimento ang aming isnagawa para malaman kung mahahawaan nga ba namin ng paghihikab ng aming kasabwat ang ibang tao. Sa unang experiment, pinapwesto namin sa isang pampublikong lugar ang aming kasabwat na si Will Dasovich. Bilang commercial model, sanay na sa pag-arte si Will. At sa mga tambayan at sakayan sa loob ng campus na ito, magsisimula ang kanyang natatanging pagganap. Puyat ako. Nagsasabi. Ang aga-aga. Paano? Anong oras kayo gumising? Ako rin. Hindi ako sanay. Matapos lang ang 5 minuto, may nahawa na agad sa ating accomplice. Sa mga sakayan naman ng jeep, naka-score muli ng hikab ang ating kasabwat. Pero pagdagat ng alas 8 ng umaga, ang ating kasabwat bigla na lang inalat. Hanggang sa matapos ang 5 oras at 9 na lokasyon, 4 na tao lang ang nakuna ng aming kamera na naghikab. Sa resultang ito, tila dehado ang teoryang nakahahawa nga ang paghihikab. Ayon sa mga pag-aaral, isa ang social facilitation theory sa mga tinitingnan sa dahilan kung bakit nakahahawa ang paghihikab. If you're in a group of 2, 3, and more people, kunwari may activity, tapos may isang may ginawa doon, tendency ay mahawa yung iba. If you find yourself in a group, tapos siguro sa lamig o pare-parehong puyat, humikab yung 2, 3, halos lahat yun magsusunuran na. Paliwanag naman ng mga kinonsulta naming eksperto, malaking salik ang lokasyon sa naging resulta ng aming eksperimento. Lahat ng tao, preoccupied yung isip nila. So, natutune out nila yung mga nakikita nila sa paligid. Yung isip nila nandun sa, sana makarating ako sa pupuntahan ko, sa eskwelahan or sa trabaho, or ang isip nila yung gagawin nila sa trabaho, or hindi sila handa sa school nila. So, itong yawning, it's a very subtle, natural reaction, pero maari siyang i-tune out ng mga nakapaligid. Para subukan ang teorya ng social facilitation, dinala namin ang aming eksperimento sa isang pribadong lugar. Isang kunwaring audition para sa isang public affairs show ang inihanda ng Demolition Job para subukin ang kakayahan ng 2 komedyana na mahawa sa paghihikab, sina Rufa Mi at Patani.
Si Will Dasovich. Sino ulit? Will Dasovich. Di ko pa So parang culture crash, something. Wala namang kaalam-alam ang dalawa na nakikita naming mula sa kabilang kwarto ang kanilang mga galaw. Sa unang bahagi natin ng eksperimento, titingnan natin kung nakakahawa pa rin yung paghihikab maski na hindi mo nakikita. Ayan, so may mga humihikab, medyo malakas. So, tunog lang. Yung ilan sa mga staff natin sa demolition job, ang gagawin nila, hihikab sila ng malakas, na maingay. Titingnan natin kung may impluwensyahan si Rufami at si Patani. At kung sila hihikab din. Press lang din. Kailan ba tayo nagkita? Bumigay naman kaya sina Rufami at Patani sa tunog lamang ng paghihikab.